Sa 524, pa-cheer, Kaaro! Kaaro! Ganon. Woo! Kaaro mo to. Ganon, no? Nakakatawa yun, no? Makamatag kang finisher. Alam mo, lately ko lang na-realize yung mga ganyan challenge kasi may dinadagdag siyang confidence, may dinadagdag siyang accomplishment, pagkatao mo, may dinadagdag siyang istorya sa buhay mo. Alam mo, ako, nung ako'y bata-bata pa, ang lolo mo ay naging Ironman 2024 finisher. Alright, outfit check. Siyempre gamit natin ng Global X. At siyempre ang ating bagong Gauge 525. Okay. 807. Alright, what's up guys? What's up mga kaara? Magandang umaga. Na-miss ko mag-vlog. Sobrang busy kasi natin guys at mga kaara. Hindi ako nakapag-vlog, pasensya na ha. Time demanding yung trabaho natin ngayon guys. So, marami tayong mga tao na kinakausap. Kailangan pag-isipan mga dapat gagawin sa trabaho ko ngayon. You know, it's exhausting din. Pero that's just the way it is, diba? That's how we grow. Magdaanan ng mga mahirap. Kaya bear with me in this process, no? So, I've been contemplating guys sa mga kaaro. Actually last year pa to na kung ako ba sasali ng Ironman. Kasi nga, syempre yung coach nung nakaraan taon may mga sumali. Sama si Kaarong Narsa Gulag. And hindi nga ako nakasama nun. And finally, I have decided guys at mga kaaro to join the challenge. Itong challenge ng pagmumotor ng 24 hours endurance. It's always exciting na kung isipin mo, sarap makatapos, no? Pero reason kaya ako rin pinag-isipan to nung kailan, we're thinking about our safety, di ba? Hindi rin biro sumali dito. So hayun na nga, until now, uy, tuloy yan. Ay naka, ang pasaway. Anyway, so pinag-isipan ko na nga yan ng medyo katagalan and dalawang isip nga ako dahil may question ng una yung it's an endurance so yung tibay ng dibdib mo, tibay ng isip mo, tibay ng physical. Okay, if you're fit enough para pagdaanan tong 24-hour period na to. Because for me, yung physical, you know, na-workout yan pwede kang mag-workout. I'm not buff pero I think I'm physically fit naman. Not at my best definitely. Pero okay naman ako ganyan ko kakilala sarili ko pagdating sa health ko. So far wala pa tayong maintenance. Pero yung mental, yun ang medyo challenge dito na nakikita ko guys. At yan ang pagdadaanan natin, or yun yung side na bakit ako nag-isip kung talagang go na ako this time. Finally, I have decided to accept the challenge. So sasali tayo. And I'm very excited right now. So yun na nga, sa February Boss Ironman 2024 sasali tayo kasi pagkakaroon. So a lot of things to talk about tungkol dito sa endurance na to. Especially it's my first time. So alam naman natin pagka first time mo sa isang bagay, maraming concerns, maraming mga dapat paggandaan. And right now, sabi ko nga hindi tayo nakakapag-motor, hindi tayo nakakapag-vlog kasi nga hindi tayo nakakapag-motor ng nakaraang linggo. Kasi madalas tayong nakakotse gawa ng hindi ako, you know, hindi ako pwedeng nakamotor gawa ng may mga meetings tayo, may mga kailangang dalhin, mga ganon.
2 weeks din yata ako walang motor. I mean, may pasingit-singit lang, pero you know what I mean. Pero every time nasasampa ako dito, mahaba-haba naman ang ride natin. Like ngayon, alabang tayo. Ginagauge ko every time how my body reacts sa semi or sa kahit paano mabilisan at mahabaan ng konti na ride. And I hope I'll be fine. Guys at mga ka-araw, I hope maabangan nyo ako. Pagdasal nyo rin ako syempre sa ating journey. Bilang newbie rito, a lot of things. There's definitely a risk. Okay. Medyo baka late nga lang nyo ako makita kung nag-aabang kayo, kasi my number is 2475. Ayan ang inyong kaaro, number 2475 na. Tagal na, or ang tagal kasi pinag-isipan, no? But finally, at least we've decided, sabi ko nga. Good thing naman, may mga makakasama tayo, mga sponsors. Mga sponsors na sumusuporta sa atin. Noong una inisip kong humirit ng mga pamimigay sana pero siguro at this point ayoko munang magdala ng mga kung ano-ano bit-bitin, kasi kumbaga dagdag stress yun at pag na-stress ako baka apektuhan ang physical fitness ko and as well as yung isip ko. Kaya pasensya na, but I ask for your forgiveness in that case, and at the same time your support sa dasal natin. And hindi lang naman ako, pati yung mga kasama nating sasali Ironman maging safe syempre. I expect na may mga makakasama pa tayo doon, makikilala tayo doon. Hopefully nakatingin si Kuya sa motor natin kaya tinitignan. So yun, exciting lang. Naisipin na makakasali ka sa isang challenge na pinapanood mo lang, and now you're gonna be part of it. Diba? Just like I said sa inyo dati, did not really, hindi ko nga pinangarap to nakikita ko lang to dating mga motor na to and who would have thought na aabot tayo sa gantong stage ng buhay natin. Kakayanin naman natin bumili ng motor, salamat sa Diyos. So everything in the process naman ini-enjoy ko, and kayo rin, may mga bagay kayong mga nakakahiligan, enjoy nyo lang din guys sa pangaka-araw. Pero ba't ba ako napunta dyan? Ang gusto kong pag-usapan lang talaga itong pagsali ko. Okay, not really much significance and importance siguro sa madami sa inyo, but I'm just again so excited na i-share yan sa inyo guys sa mga ka-araw, because I think naman may mga tao na naniniwala naman sa atin through our thoughts and mga paniniwala natin. But yeah, that's what's happening sa Feb 24. Pa-cheer! Ka-araw! Ka-araw! Ganon. Woo! Ka-araw mo to. Ganon na. Sa mga susunod natin vlog, ipapakita ko yung kabuuan ng dadalhin natin, motor natin, the stuff that we will be having pag-akyat ng Ironman. Nakakatawa yun, makakatag kang finisher. Alam nyo, lately ko lang na-realize yung mga ganyan challenge kasi it adds to you as a person. May dinadagdag siyang confidence, may dinadagdag siyang accomplishment, may dinadagdag siya sa pagkatao mo, and may dinadagdag siyang istorya sa buhay mo. Yes, diba? Lahat naman tayo mawawala sa mundong to, and I would love to share the story na pagdating ng apo ko dito sa mundo, alam mo apo, nung ako'y bata-bata pa, ang lolo mo ay naging Ironman 2024 finisher. Parang pangit pero alam niyo yun, the thought of being in that kind of story of your life, to me it's very exciting. It's a compelling reason para, alam mo yun, para gawin to. It will be an accomplishment, at pag matanda na ako, masasabi ko, okay,
I did something risky and I did it. Ganun, di ba? Sa buhay kasi natin guys at mga kaaraw, you have to take risk din naman. Go out of your comfort zone. Comfort zone. Di ba sabi nga nila, as if you are within your comfort zone only, hindi ka mag-grow. Lagi naman, we aim for growth, di ba, as a person. So, yan ang gagawin natin. Lalabas tayo sa comfort zone natin. I-challenge yung sarili natin. Pag-iisip. Challenging talaga yun. Kaya alam nyo, believe ako doon sa mga sa mga nag-Ironman na yan. Lalo yung mga racing na yan. I'm not a fan of yung racing sa ganun. Yung mga na-DQ, I'm not a fan of that act. But I'm a fan of the grit nila na magpatuloy, makipag-unahan, yung tapang, makipag-unahan. Again, I'm not condoning ba? Hindi ko ina-encourage ang kahit sino. It's not okay for me na mag-racing kasi especially ngayon na magiging part na ako ng Ironman. Pag may ganyan, pwede maging mitya din ang buhay ko yan. I don't want that, di ba? Kaya ako naman, ayun, teka. Daan muna tayo rito. Hopefully nabasa. There we go. So, ayun na nga. Pero gusto ko yung energy nila. Gusto ko yung goal nila. You know, meron silang goal na talagang pinaglalaban nila mauna. It's the drive yung gusto ko. Again, the act, tanggalin ko yan. Kaya believe ako dyan sa mga na-DQ in that sense. Again, lilinawin ko yan. Not on the act of racing to the point na nire-risk mo yung buhay mo. But the attitude of getting ahead, yung maging competitive, the energy of being competitive, yan ang gusto ko. Gusto ko lang malinaw yan. And kung ginagawa nila ng ilang taon yan, ibig sabihin talagang may goal sila na mag-improve taon-taon. And that's the same with sa atin bilang tao, diba? We aim for improvement every day, every week, month, year. It's just so amazing guys, yung part na yun. Ay. O doon sa patuloy na naghahanap pag nagtatanong kung ano itsura ng screen natin or display natin pagka gantong maaraw, ayan, ganyan, kita ko naman, but not as, you know, as visible as doon sa mga, doon sa isa nila, yung 500 DSX or DS, mas visible yan. Dito hindi masyado, pero kita pa rin. So maraming tatanong sana nasagot ko. Patuloy pa rin yung tanong na parang every week nakikita ko yan almost every day. I believe napakaraming vlogger din ng mga sasama sa line-up ng Vogue. Mga abangan nyo syempre, bukod sa akin, si Nars Lagalag sasama ulit. It's gonna be his second year. Si Eric De La Cruz din ang mekaniko ng Vogue, sasama din yon, just in case na may problema, makakatulong siya sa amin. Although we're using brand new motorcycle, so we're expecting wala maging aberya, but you know, at least meron tayong mekanikong kasama na hopefully matutulungan tayo kasi may racing din yan pero we'll talk to him about that because that's, I guess, one of the important reasons bakit siya naman sasama. Okay, but syempre tayo naman mainly, as well as sila Lagalag naman, mainly ang goal natin is para i-showcase naman tong motor natin na pinagmamalaki at i-test na rin na kaya ba niya ang 24-hour 1,200 kilometer ride. And yan ang malalaman natin. Kasi so far nasubukan ko na 8 hours na ride with the with the what do you call that, with RR, yung race, yung kanila sport bike and so far okay naman. Dinala ko sa daet sa sa Bicol, Camarines Norte. So tignan
natin kung maibubuga ba to. DSX 525, tingnan natin. So si Lagalag dadalhin yung DSX din niya, yung blue. Si Eric gagamitin niya yung R. Si Alan DSX din yata, yung demo. Tapos abangan nyo rin si Breezy, dadalhin niya yung pula, yung ginamit natin, yung RR na yun, the sport bike. Si Breezy gagamit to. Kung hindi nyo pa na-follow tong vlog natin at yung page natin sa Facebook, paki-follow. Nakita nyo yung mga picture namin na kapag nag-picture taking naman na tayo. Sarap-sarap ng butor talaga, oh. Lalo pag hindi traffic, tapos gata dala mo. Hay. Itong biyahe na to mula Malabon, kung ako hindi magmomotor, 1.5 to 2 hours sa ganitong klase ng traffic condition. But right now I guess in 30 minutes time nandun na ako, or even less. So abangan nyo, ipapresent ko yung mga ibang mga sponsors natin or partners na lang sabihin natin. Because when you say sponsors, parang di ba nagbigay sila ng pera. Ayoko na magkaroon kayo ng impression na dala-dala ko sila dahil nagbigay sila ng pera. Yung mga nagmamahal sa atin na susuporta, ayan. So kasama dyan yung mga brands like Bill Mola, syempre Vogue, mahal na mahal natin ng Vogue. Yung Bill Mola, nandyan din sila. Ang Global X, ngayon yung gamit natin na boots, this is the Global X. Yung gamit natin, kita nyo ang ganda, oh. Tapos sino pa ba? Ayun lang. Salamat din kay ODM, yan, Overdose Moto Products, yung mga nagmamahal sa atin. Jabber, baka naman. Ngayon, gamit ko nga pala Jabber J4 dito sa aking helmet. So far maganda ang ano niya, ang audio niya, mas maganda kaysa rin sa unang gamit ko. Mas may bass. It's not that super bassy, pero mas may boom ka ng konti. Boom boom. Okay. Guys, ang ganda kapag ako nandito sa area na to, kasi kitang kita ko yung skyline na yan, no? Kita nyo yan, ganda. O doon sa nagtatanong pala sa atin, kasi nagpost ako or nagpost or repost ako ng or nag-share ako ng post doon sa isang page called Amaya Land Sales Team, Team Hayabusa. Actually yun yung team ko sa Amaya. I'm one of the sales head ng Amaya, and nag-hire ako ng tao, nagre-recruit kami ng tao in my team. Nagre-recruit ako ng sales manager at mga ahente. Either sa sales manager, syempre kailangan ko qualification to, ha. Kailangan ko yung may experience na sa real estate sales mismo, kasi mahirap mag-train ng wala pang or unless talagang laki na yung nalalaman sa sales, pwede ko ilabas ng konti sa real estate siguro. Depende. Pero for agent or mga property specialist, guys, sa mga kaaro, baka meron sa inyo naghahanap ng trabaho at may lakas ng loob para mag-sales, magbenta ng mga bahay at lupa at kondo, naghahanap pa rin ako. Okay, I'm growing my team, kaya contact me. Alright. Okay yung kulay nitong Everest, to. Nagkakamo-kamo siya. Parang ilang tones to. Dami. Ganda. Nice. Okay. Anyway, guys, mga kaaro, nandito na tayo sa kanina pa tayo nasa Skyway. I mean Makati area.
Alam nyo, unang sumasakit pagka mga gantong ride sa akin, yung bandang dito sa lower back ko. Siguro dahil sa, syempre, nag-age tayo, kaya yan. And then yung tuhod ko, yan ang idinadaing ko pagka medyo mahaba, kasi may ACL ako eh. Dati naglaro akong basketball, tapos lumayap ako, ang taas ng talon ko eh. Tapos ayun, biglang sinupalpal tayo ng isang giant. Medyo malakas yung palo eh, malakas din katawan ko. Yung bagsak ko, yung impact ng pag-angat ko, and then yung pagpalo sa akin, malakas talaga. Imagine mo yung dalawang pwersa na nagtama. Yun, kaya malakas ang impact pagdating sa paa ko, sa tuhod ko. Kaya I ended up having the ACL. Ang sakit nun, naalala ko yun. Happened on Valentine's Day in 2017. Hindi ko makakalimutan yan. That was the last time na tumodo pa ako ng laro. After nun, wala na. Grabe din pala yung yung Ironman ngayon, talagang ini-improve siya. Kung hindi ako nagkakamali, may parang navigation, tapos natatrack yung, hindi ko alam kung doon lang sa vlogger na napanood ko, si Jowo ito, natatrack nila kung nasaan na, I think because of the what's that company, basta natatrack kung nasaan na yung rider. That's their way also para i-track kung gaano kabilis yung inaandar ng rider, para i-monitor yan. Grabe din, no? To 200 sila eh. Ang high-tech ng technology na yon. I think ganun din tayo, magkakaroon din tayo nun. So we'll find out kung paano yon. Nakakita ng pulis, bumagal, no? Ay, hirap na eh. Mamaya madali na naman ako. Overspeeding tayo, bad trip. O may nagtanong pala na na kaaraw natin, ba't daw hindi na nakita yung 525 RR. Mga nami-miss yung vlog ko doon eh, sorry, hindi po sa akin yan hiniram ko lang sa Vogue. Ako yung nakauna doon sa motor na yon para i-vlog, i-testing ng biyahe natin sa Bicol, sa Daet. And so far so good, super enjoy ako. Kahit na sport bike, sanay naman ako pero ayun, so far okay siya dahil hindi naman siya masyadong ganun kasubsob eh. Imagine niyo si Breezy yung nagagamitin mga ilang araw na rin yung ginagamit yun so nag-enjoy din talaga siya doon. Guys, at mga kaaro, kung kung sasali kayo ng Ironman, and if you don't mind, kung nakafollow naman kayo sa akin, pa-message please, basta makilala yung mga kaaro natin na makakasama natin sa Ironman. Pa-message, shoutout ko kayo na I believe may mga ilan tayong mga kaaro dyan na nagbe-big bike na sasali dyan. Kaya I hope to meet you na sa darating na Ironman. Overspeeding siguro.
Alright guys, sa mga kaarot, ganito na lang muna yung ating vlog. Salamat sa panonood. Again, please pray for safe ride. Maaga pa man, pero just in case ito yung huling mapapanood nyo na video before the event dito sa vlog ko, sa channel ko, pag-pray natin lahat maayos ang darating na Boss Ironman 2024. And not only the riders, pati yung mga tao din, kasi nakita natin like halimbawa yung isang tao na tumawid sa Mindanao. Please guys, maging maingat. Okay, hindi ko alam kung ano nasa isip ng tao nung kuya na tumawid na yon, pero it was really unsafe So ayun, basta mag-ingat tayo lahat, hindi lang yung nakamotor kundi pati yung mga mga nagko-commute. Tayo naman, come on. 4:34. Alright, I guess that's it. Thank you for watching guys. At mga kaara, hanggang sa muli. Bye for now. Taliwat, pakita ko muna itsura ng Alabang, baka hindi nyo pa nakakita. Ayan, so ganito po ang Alabang. Makaganda rin na. Para sa mga hindi pa napupunta ng Manila, ayan, at least makita nyo Alabang. Ganito, Philinvest Avenue, itong ating tatawirin. 11, 10, 9. Okay, ganyan ang Alabang. Ayan ito nyo, tayong building, condo at mga hotel. Oops. Ito, diba? So sa journey natin, marami tayong makikita ng lugar din. Kaya yan ang mga kaabang-abang na gusto kong makita yung mga makita yung mga places. Nagkabit na rin tayo ng ilaw para mas mapakinabangan natin ang journey natin, lalong lalo na Alabang Town Center dito. Ito. Tayo naman papunta dito sa Acacia Avenue. Hindi pa to, doon pa sa kabila. Habang tayo bumabiyahe, I'll try to describe everything na nakikita ko doon sa journey natin. Ito, binenta ko dati to, Alabang, Vida Towers, Alabang. Yan ang unang-unang naging, hindi naman pala unang-unang naging benta ko. Mga pang 10 na siguro. Medyo tumagal na rin tayo sa real estate guys at mga kaara, real estate selling. Sa nagtatanong baka mabigat yan, ito nilalaro-laro lang natin. Syempre huwag masyado mag-lean, pero so far napakagaan din ito. No.